Minsan ba nagtaka ka kung bakit ang daming matatanda ang nagigising ng 3:00 ng madaling araw at hirap na makatulog ulit? Nandyan ka, nakahiga sa tahimik na dilim, nakatitig sa kisame at iniisip kung may problema ba sa katawan mo o sa isip mo. Ang totoo, mas karaniwan ito kaysa sa iniisip mo at hindi lang ito random na ugali o dahil sa pagtanda. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 malalim na dahilan kung bakit madalas magising ang mga tao sa ganitong oras habang tumatanda at kung ano ang gustong ipahiwatig ng maagang paggising na ito. Bawat rason ay nagpapakita ng mas malalim na kwento tungkol sa iyong katawan, kalusugan at mga pinagdaanan mo sa buhay. Pagkatapos ng video na ito, baka iba na ang tingin mo sa tulog mo. Hindi lang ito mga simpleng paliwanag. Nakabatid ang mga ito sa totoong physiology, psychology at sa mga pagbabago sa katawan na hindi alam ng karamihan. Pag-uusapan natin ang pagbabago ng hormones, sleep patterns, mga health challenges, pati na rin ang emotional at social influences na maaaring kumikilos sa likod ng mga eksena. At gagawin natin ito ng totoo, may pag-asa at may paggalang sa buhay na pinagdaanan mo. Kung nagising ka na rin ng 3:00 ng madaling araw at nagtaka kung bakit, nasa tamang lugar ka? Manood hanggang sa dulo dahil ang matututunan mo dito ay hindi lang makakatulong para mas makatulog ka ng maayos. Maaari rin itong magbigay sa iyo ng mas malalim na pag-unawa at pag-appreciate sa dinaranas ng iyong katawan. Tara, simulan na natin. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa subscribed, mag-subscribe ka na at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. At i-comment sa ibaba kung saan lugar ka nanonood para alam namin kung saan umabot ang video na ito. Ngayon, simulan na natin. Number 1. Pagbaba ng melatonin production. Isa sa mga pinakamalinaw na dahilan kung bakit nagigising ang mga matatanda sa kalagitnaan ng gabi, kadalasan sa bandang 3:00 ng madaling araw, ay ang natural na pagbaba ng melatonin production habang tumatanda. Ang melatonin ang hormone na nagre-regulate ng ating sleep-wake cycle o yung tinatawag na internal body clock at malaki ang papel nito para makatulog ka ng mahimbing at tuloy-tuloy. Noong bata ka pa, malamang malakas at steady ang melatonin production ng katawan mo, kaya madali kang nakakatulog ng matagal at walang istorbo. Pero habang nagkakaedad, unti-unting bumababa ang melatonin na nagagawa ng iyong katawan at may malaking epekto ito sa kalidad ng iyong tulog. Pwedeng madali ka pa ring makatulog sa gabi, lalo na kung pagod ka o relax ang pakiramdam, pero pagdating ng madaling araw, bandang 2:00, 3:00, o kung minsan 4:00, masyado nang mababa ang melatonin levels para panatilihin kang tulog. Bigla ka na lang magigising, hindi dahil sa ingay o panaginip, kundi dahil unti-unting nagiging alerto ang utak mo dahil kulang na ang melatonin para patulugin ka. Hindi ito dahil sa may mali sa'yo at hindi ibig sabihin na may sira na ang katawan mo. Normal lang ito. Nagbabago lang talaga ang internal chemistry mo habang tumatanda at hindi pa yon ang masaklap. Mas lalo pang pwedeng lumala ang epekto nito depende sa iyong sleeping environment. Kahit yung maliliit na liwanag, galing sa street lamp sa labas, sa alarm clock na may blinking light, or sa ilaw sa hallway, ay pwedeng magpababa pa lalo ng melatonin levels. Mas sensitive na ang katawan mo sa mga ganitong environmental triggers habang tumatanda, kaya mas nakakainis yung pakiramdam na bigla ka na lang nagigising ng ganong oras. Halimbawa si Joshua, 72 taong gulang na at dati mahimbing naman ang tulog. Pero nitong huli, halos araw-araw siyang nagigising ng 3:00 ng madaling araw. Hindi naman siya kinakabahan o stressed, bigla na lang siyang gising na gising, para bang oras na para bumangon. Nang malaman niyang normal pala ito at dahil lang sa pagbaba ng melatonin dahil sa edad, tumigil siya sa pagbibintang sa sarili at sinimulan niyang ayusin ang mga habits niya. Ngayon, mas pinapadilim niya ang kwarto. Iniiwasan ng gadgets 1 oras bago matulog at naglalakad-lakad ng konti sa gabi para mas maging maayos ang kanyang circadian rhythm. Hindi man totally nawala ang paggising niya ng maaga, natutunan niyang intindihin ang katawan niya at i-adjust ang lifestyle para mas makatulong sa tulog niya. Malaking bagay ang ganitong pag-unawa.
Kapag alam mong hindi kasalanan ang paggising mo ng maaga kundi dahil lang sa natural na pagbabago ng katawan, mas magiging madali para sa iyo na tulungan ang sarili mo imbes na magalit dito. Dito papasok ang power of awareness. Nagiging compassionate ka sa sarili mo at mas nagiging maayos ang mga desisyon para sa sarili mo pagdating sa pagtulog. Kaya tandaan, ang melatonin ay bumababa talaga habang tumatanda pero may mga paraan para ma-manage ito. Ang importante, alam mo kung paano makikinig sa katawan mo at gagawa ng adjustments para mas maging maayos ang tulog mo. Number 2, pagbabago sa sleep cycle at advanced sleep phase. Isa pang malaking dahilan kung bakit madalas magising ang mga matatanda ng 3:00 ng madaling araw ay ang natural na pagbabago ng internal body clock, isang phenomenon na tinatawag na advanced sleep phase. Habang tumatanda tayo, ang ating circadian rhythm ay unti-unting nauuna, ibig sabihin mas maaga tayo inaantok sa gabi at mas maaga rin nagigising sa umaga. Pansinin mo, baka ikaw mismo ay nakakatulog na sa kalagitnaan ng palabas sa TV o kaya ay gumigising ng walang alarm bago pa sumikat ang araw, kahit na gusto mo sanang matulog pa ng matagal. Hindi ito basta-bastang pagbabago sa ugali. Ito ay nakabaon sa ating biology at mas lalong lumalala habang tumatagal. Noong bata ka pa, ang body clock mo ay mas aligned sa late bedtime at paggising na sabay sa pagsikat ng araw. Pero habang nauuna ang rhythm na ito, nauuna rin ang window ng tulog mo. Pwedeng makatulog ka ng 9:00 ng gabi o mas maaga pa. Nang hindi mo sinasadya, ibig sabihin kumpleto na ang tulog ng katawan mo pagdating ng 3:00 ng madaling araw. Kaya naman nagigising kang gising na gising, parang tapos ka nang magpahinga kahit na madilim pa sa labas. Hindi ito dahil may problema ka, nag-iiba lang talaga ang schedule ng katawan mo. Parang relo na unti-unting na-a-adjust, nauuna ng konti kada taon. Kahit hindi ito nakakasama, nakakainis pa rin kung hindi tugma ang lifestyle mo, family routine o personal preferences mo sa bagong rhythm na ito. May psychological side din ito. Maraming matatanda ang tahimik na lang ang buhay o madalas mag-isa at ang katahimikang ito ay nagpapalakas pa sa signal ng katawan na magpahinga ng mas maaga. Kung dati ay abala ka sa trabaho o ingay ng pamilya kaya gising ka ng matagal, ngayon, mas maaga ka nang inaantok dahil wala na iyong mga distractions. At kung retired ka na o wala ng strict daily routine, mas lalong lumalakas ang internal shift na ito dahil wala na yung mga external time cues tulad ng meetings, biyahe, or social gatherings. Halimbawa, si Charles, 68 taong gulang at retired. Madalas siyang kumain ng 5:30 ng hapon, manood ng TV ng 1 oras, at matulog ng 9:00. Pagdating ng 3:00 ng madaling araw, gising na siya ng kusa. Hindi siya kinakabahan o stressed, alert lang talaga siya. Noong una, akala niya insomnia ito. Pero nang malaman niya ang advanced sleep phase, na-realize niyang hindi sira ang tulog niya, na iba lang ang schedule. Sinimulan niyang i-adjust ang gabi niya, nagbabasa ng libro sa maliwanag na ilaw, naglalakad-lakad pagkatapos kumain, o kaya ay tumatawag sa anak niya bago matulog. Ang maliliit na bagay na ito ang nakatulong para medyo mas stretch ang tulog niya at mas lumapit ang paggising niya sa umaga. Ang resulta? Bihira na ang paggising niya ng 3:00 at mas naging balanced ang araw niya. Maraming matatanda ang nakakaranas ng ganitong pagbabago sa sleep cycle pero bihira lang itong pag-usapan. Ang pag-intindi dito ay makakatanggal ng guilt o confusion at makakatulong para mas maging maayos ang pakikisama mo sa iyong katawan imbes na labanan ito. Kaya kung nagigising ka ng 3:00 at pakiramdam mo ay kumpleto na ang tulog mo, baka na iba lang talaga ang body clock mo. At kapag naunawaan mo ito, mas madali mo nang maa-adjust ang routine mo para sa ikabubuti mo. Kung napanood mo pa rin to at nakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, comment mo lang sa baba ang number 2 para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, sana isubscribe mo na at i-on ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng mga susunod pang videos. Ang suporta mo ang nagpapatuloy sa amin para makagawa ng dekalidad na content na makakatulong sa iyo. Now,
tuloy na tayo sa susunod. Number 3. Pisikal na hindi komportable at mga paggising na may kinalaman sa kalusugan. Isa pa sa mga karaniwang dahilan kung bakit nagigising ang mga matatanda bandang 3:00 ng madaling araw ay ang natural na reaksyon ng katawan sa pisikal na hindi komportable o mga underlying health issues na kadalasang lumalabas sa katahimikan ng gabi. Habang tayo'y tumatanda, mas tumataas ang tsansa na magkaroon tayo ng mga chronic conditions o mga banayad na health problems, at marami sa mga kondisyong ito ang may kakayahang gambalain ang ating tulog ng walang malinaw na babala. Dumadating sila ng tahimik, tulad ng pananakit ng kasukasuan, punong pantog o bigla ang kirot sa likod, at madalas itong sapat na dahilan para magising ka sa kalagitnaan ng iyong mahimbing na tulog. Halimbawa, ang arthritis ay maaaring magpahirap sa pagtulog ng matagal sa iisang posisyon. Maaaring hindi mo mapansin ang discomfort sa simula ng iyong pagtulog, ngunit pagkalipas ng ilang oras ng kawalan ng galaw, ang mga pananakit na ito ay maaaring lumala hanggang sa ikaw ay magising. Para sa iba naman, ang nighttime acid reflux ay maaaring panggising sa kanila, lalo na kung kumain sila ng huli sa gabi o agad na humiga pagkatapos kumain. Kahit na ang mga simpleng bagay tulad ng dry mouth, muscle cramps, o bahagyang pagbabago sa temperatura ng kwarto ay maaaring magdulot ng paggising sa madaling araw. Lalo na't mas sensitibo na ang katawan natin sa ganitong edad, isa sa mga pinakaraniwang pisikal na dahilan kung bakit nagigising ang mga matandang lalaki sa 3:00 ng madaling araw ay ang pangangailangang umihi. Habang tayo'y tumatanda, ang pantog ay nagiging mas mababa ang elasticity at ang pangangailangang umihi ay mas madalas at mas urgent. Maaaring hindi mo ito gaanong napapansin sa araw dahil abala ang isip mo, ngunit sa 3:00 ng madaling araw sa isang tahimik at madilim na kwarto, ang sensasyong ito ay nagiging imposibleng hindi pansinin. At kapag ikaw ay bumangon at naglakad-lakad, kahit napapunta lang sa banyo, ang iyong katawan ay maaaring nasa light alertness na nagpapahirap sa pagbalik sa mahimbing na tulog. Mayroon ding issue tungkol sa mga gamot na kadalasang iniinom ng mga matatanda para sa blood pressure, heart health o pain management. Ang mga gamot na ito ay madalas may side effects tulad ng madalas na pag-ihi, pagbabago sa body temperature o pagiging sensitibo sa ingay at liwanag, na maaaring tahimik na makaapekto sa tulog. Maaaring hindi mo agad mapapansin ang koneksyon sa pagitan ng iyong gamot at sleep pattern hanggang sa may magsabi sa iyo o simulan mong i-track ang iyong mga habits. Halimbawa si Teresita, isang 76 na taong gulang na babae na palaging light sleeper. Nitong nakaraang taon, siya ay palaging nagigising sa bandang 3:30 ng madaling araw. Pagkalipas ng ilang buwan ng pag-iisip na ito'y normal lang sa edad, nakipag-usap siya sa kanyang doktor at nalaman na ang isa sa kanyang mga gamot ay nakakaapekto sa kanyang hydration levels at nagdudulot ng madalas na pag-ihi sa gabi. Sa tulong ng kanyang doktor, inayos niya ang oras ng pag-inom ng gamot, nagdagdag ng ilang lifestyle changes, at ngayon ay mas madalang na siyang magising at mas madali na siyang makatulog muli kapag nagising man siya. Ang mahalagang tandaan dito ay ang mga pisikal na paggising ay hindi nangangahulugan na ang iyong katawan ay bumibigay. Ito ay mga senyales na ang iyong katawan ay patuloy na gumagana. Ito ay tumutugon, nagbibigay babala at umaayon. Ang mga senyales na ito ay maaaring gabay sa mas mabuting pangangalaga, mas maalam na mga desisyon, at mas malalim na tiwala sa sariling kamalayan. Ang paggising sa 3:00 ng madaling araw ay maaaring pakiramdam na isang abala, ngunit maaari rin itong maging isang banayad na paalala na makinig sa iyong katawan, suriin ang iyong kalagayan, at gumawa ng maliliit na pagbabago na makakatulong para sa mas mabuting kalusugan at mas mahimbing na tulog. Kung gusto mo ang topic ng video na ito, mag-comment ng mabuhay sa comment section. Kung hindi ito ang inaasahan mo, mag-comment ng 0 para ma-improve ko pa at makagawa ng mas magagandang video na akma sa iyong pangangailangan. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Number 4. Mga lifestyle habits na nagbabago sa iyong sleep rhythm. Isa pang malakas ngunit madalas napapansing dahilan kung bakit nagigising ang mga matatanda sa 3:00 ng madaling araw
ay ang kanilang mga nakagisnang daily habits. Maliliit na routine at mga pagpili sa paglipas ng panahon ay tahimik na nagbabago sa kanilang internal body clock. Maraming matatanda ang natural na nagsisimula ng maghapunan ng mas maaga, mag-relax ng mas maaga sa gabi at magkaroon ng mas kaunting physical activity sa araw. Ang mga maliit na pagbabagong ito ay unti-unting nag-iipon at maaaring mag-signal sa katawan na dapat mas maaga ang simula ng gabi, na siyang nagdudulot ng mas maagang paggising din. Kapag ang iyong mga araw ay naging mas tahimik, lalo na pagkatapos mag-retire, ang iyong katawan ay hindi na nakakatanggap ng parehong external cues na dating pinagbabatayan nito tulad ng pag-commute, paggawa ng mga gawain, o pag-engage sa mga physically or mentally stimulating na aktibidad. Kung wala ang mga cues na ito, ang sleep-wake cycle ng katawan ay maaaring magsimulang mag-iba. Ang isang tahimik, dimly lit na gabi na may kaunting stimulation ay maaaring magdulot sa utak na mag-produce ng melatonin ng mas maaga, na nag-aanyaya sa tulog bago mo pa man mapansin na 9:00 na pala ng gabi. At kapag nakatulog ka ng mas maaga, ang iyong katawan ay natural lang na matatapos ang pahinga ng mas maaga, na nagigising sa mga tahimik na oras bago mag-umaga, madalas sa bandang 3:00 ng madaling araw. Mayroon ding subtle na relasyon sa pagitan ng oras ng pagkain at quality ng tulog. Ang mas maagang hapunan, bagamat generally healthy, ay maaaring magdulot ng pagbaba ng blood sugar levels sa gabi, lalo na kung walang light snack bago matulog. Ang pagbabang ito ay maaaring hindi pakiramdam na gutom, ngunit maaari pa rin itong magising sa katawan mula sa tulog. Katulad din, ang caffeine na nainom kahit sa early afternoon ay maaaring manatili sa iyong system, lalo na habang bumagal ang metabolism sa pagtanda, na tahimik na nagpapagaan ng iyong tulog at nagpapadali sa iyong paggising sa anumang disturbance. Para sa isang tulad ni Walter, 74 na taong gulang at bagong retire, ang mga pagbabagong ito ay dahan-dahang dumating. Ang kanyang mga araw ay naging less structured at ang kanyang mga gabi ay mas relaxed. Nagsimula siyang maghapunan ng 9:00 ng hapon, makatulog sa kanyang recliner habang nanonood ng evening news at matulog bago mag-9:00 ng gabi. Nang hindi niya namamalayan, ang buong routine niya ay umaga ng ilang oras. Hindi nagtagal, nagsimula siyang magising sa bandang 3:00 ng madaling araw. Nagtataka kung bakit siya gising na gising bago pa man umaga. Pagkatapos pag-isipan ng kanyang routine, nagsimula si Walter ng maliliit na adjustments. Nagdagdag ng maikling lakad sa hapon, nagbasa sa mas maliwanag na ilaw sa gabi, at umiwas sa mga naps pagkatapos ng hapunan. Ang mga pagbabagong ito ay nakatulong na i-adjust ang kanyang natural na sleep window ng kaunti, na nagpapahintulot sa kanyang katawan na mag-settle sa isang rhythm na mas aligned sa kanyang ideal na oras ng paggising. Ang kahanga-hanga ay kung gaano kadalas natin napapansin ang power ng routine. Ang ating mga katawan ay nangangailangan ng rhythm, mga daily pattern na nagsisilbing signals na nagsasabi sa utak kung kailan oras para magpahinga at kung kailan dapat bumangon. Habang ang mga signals na ito ay humihina o nagbabago, ang internal body clock ay maaaring malito, na nagdudulot ng mas maaga at fragmented na tulog. Ngunit sa pamamagitan ng pagpansin sa mga pattern na ito at paggawa ng maingat na adjustments, posible na dahan-dahang ibalik ang katawan sa isang sleep cycle na mas restorative at less disrupted. Kung napanood mo pa rin ang video na ito at nakatutulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng number 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang aming mga videos. Ang suporta mo ang tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming content na makakatulong at magbibigay inspirasyon sa iyo. Ngayon, tuloy na tayo sa susunod na topic. Number 5, emosyonal at psikolohikal na pagkabalisa. Minsan, ang pagising ng 3:00 ng madaling araw ay hindi dahil sa pisikal na dahilan kundi sa ating emosyon at isipan. Habang tayo'y tumatanda, ang mga damdaming dati napapalibutan ng abalang buhay ay biglang lumilitaw sa katahimikan ng gabi. Ang madaling araw, kung saan tahimik ang mundo at kaunti ang distractions, ay madalas naging tagpuan ng mga hindi nasasabing pangamba
pagsisisi o mga pangarap na hindi natupad. Maaaring nagigising ka hindi dahil sa ingay o sakit, kundi dahil ang iyong isip ay tahimik na inaayos ang mga alaala, mga hindi pa nalulutas na isyu o mga maliliit na pag-aalala na hindi mo napapansing na riyan pa pala. Ibang-iba ito sa kabalisahan na nararanasan natin noong kabataan. Mas tahimik ito, mas malalim. Para itong mahinang huni sa likuran, isang pakiramdam na may hindi pa tapos kahit hindi mo maipaliwanag kung ano. Ang ating isipan, kapag walang aktibong ginagawa, ay madalas bumalik sa nakaraan, sa mga relasyon, mga desisyon, mga pagluluksa o mga salitang hindi nasabi. At dahil wala na tayong mga responsibilidad na nagmamadali, may espasyo para marinig ng mas malinaw ang mga alaalang ito. Mahalaga ring kilalanin na ang kalungkutan ay may malaking papel dito. Para sa maraming matatanda, lumiliit ang social circle, umaalis ang mga anak, abala ang mga kaibigan, nagbabago ang routine. Maaliwala sa tabala ang araw, ngunit ang gabi ay nagdadala ng katahimikan. At kasama nito ang pagdama sa emosyonal na pagkukulang. Ang ganitong kalungkutan ay hindi laging mabigat. Minsan, ito'y simpleng pagnanais ng koneksyon o isang mahinang kirot sa puso para sa makakausap kapag tahimik na ang bahay. Isipin natin si Isabel, 80 taong gulang at balo. Sa araw, abala siya, nag-aalaga ng halaman, tumatawag sa mga apo, nanonood ng paboritong palabas. Pero sa bandang 3:00 ng madaling araw, madalas siyang magising at ang kanyang isip ay bumabalik sa mga sandaling kasama ang kanyang yumaong asawa o sa mga pag-aalala na itinatago niya sa maghapon. Noong una, akala niya may problema siya sa tulog. Ngunit sa paglipas ng panahon, naunawaan niyang ang maagang paggising niya ay hindi tungkol sa tulog, kundi sa puso niyang nagnanais mapakinggan. Para matulungan ang sarili, naglagay si Isabel ng maliit na journal sa tabi ng kama. Kapag nagigising siya, minsan ay nagsusulat siya ng anumang nasa isip niya, hindi kailangang maganda, basta totoo. Nagdagdag din siya ng simpleng gabi ritual tulad ng pakikinig sa mahinang musika o pagsusulat ng maikling sulat sa kaibigan. Ang maliliit na gawaing ito ng pagmumuni at pagkonekta ay naging daluyan ng kanyang emosyon, nagpapanatag sa kanyang isip at nakatulong para makatulog siyang muli ng mahimbing. Para matulungan ang sarili, naglagay si Isabel ng maliit na journal sa tabi ng kama. Kapag nagigising siya, minsan ay nagsusulat siya ng anumang nasa isip niya, hindi kailangang maganda, basta totoo. Nagdagdag din siya ng simpleng gabi ritual tulad ng pakikinig sa mahinang musika o pagsusulat ng maikling sulat sa kaibigan. Ang maliliit na gawaing ito ng pagmumuni at pagkonekta ay naging daluyan ng kanyang emosyon, nagpapanatag sa kanyang isip at nakatulong para makatulog siyang muli ng mahimbing. Ang totoo, ang puso ng tao ay walang sinusunod na schedule. Naaalala nito ang gusto nitong alalahanin, nagtatanong ng mga katanungang kailangan nitong itanong at minsan ay ginagawa ito lahat ng 3:00 ng madaling araw kapag tahimik ang lahat. Ngunit hindi ito depekto, ito ay tanda ng lalim ng iyong pagkatao. Kung madalas kang magising at mapaisip, maaaring ito'y senyales na may karunungan ka na handa ng kilalanin. Nakaranas ka na ng saya at bighati at ang mga karanasang ito ay hindi lang nag-iwan ng mga alaala kundi humubog sa iyong pagkatao. Sa halip na ituring ang mga pagkising na ito bilang problema, subukang harapin ang mga ito ng may pagkamausisa at pagmamahal. Ano ba ang gustong sabihin ng iyong isip? Ano ang kailangan mong ipahayag? Anong bahagi ng iyong sarili ang nangangailangan ng kaunting pag-unawa kahit pa sa gitna ng dilim? Minsan ang pinakamakabuluhang pahinga ay hindi nagmumula sa pag-iwas sa mga sandaling ito, kundi sa pagbibigay pugay sa mga ito. Sa paggawa nito, maaaring hindi lang mas mahimbing na tulog ang makamtan mo, kundi mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili sa yugtong ito ng iyong buhay. Kung napanood mo pa rin ang video na ito at nakatutulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng number 5 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang aming mga videos. Ang suporta mo ang tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming content
na makakatulong at magbibigay inspirasyon sa iyo. Ngayon, tuloy na tayo sa susunod na topic. Habang tinatapos natin ang video na ito, sandali munang pagmuni-munian ang mga natutunan mo. Ano ang pinakanakaantig sa iyo? Ang pagbabago ba ng iyong internal body clock? Ang maliliit na pagbabago sa iyong kalusugan? O baka naman may mas malalim na dahilan, isang emosyonal na ritmo na lumalabas lamang kapag tahimik ang mundo? Ang bawat isa sa 5 dahilan na tinalakay ay nagbibigay ng iba't ibang perspektibo para maunawaan ang iyong maagang paggising, at wala ni isa sa mga ito ang nagpapahiwatig na may sira o mali sa iyo. Sa katunayan, ipinapakita ng mga ito kung gaano kasigasig ang iyong katawan at isipan sa patuloy na pag-adapt habang tumatanda ka. May kapangyarihan sa pag-unawa kung ano ang gustong ipahiwatig ng iyong katawan, lalo na sa mga tahimik na oras bago mag-umaga. Sa halip na ituring ang mga 3:00 na paggising bilang abala, maaari mo na itong ituring bilang mga mensahe, maliliit na senyales na nagpapaalala sa iyong makinig ng mas mabuti sa iyong mga pangangailangan, gawi at damdamin. Hindi ka nag-iisa sa karanasang ito, at tiyak na hindi lang ikaw ang naghahanap ng mga kasagutan. Ngunit sa kaalaman ay may kasamang lakas, at sa lakas ay may kalayaang gumawa ng maliliit ngunit makabuluhang pagbabago para sa mas mahimbing na tulog, mas komportableng pakiramdam at mas malalim na koneksyon sa iyong sariling ritmo. Kung nakilala mo ang sarili mo sa alinman sa mga dahilang tinalakay ngayon, tandaan mo na hindi ka lang tumatanda, nag-e-evolve ka. At sa pagbabagong ito ay may pagkakataon kang magpahinga ng mas may layunin, alagaan ang sarili ng mas maingat, at salubungin ang bawat umaga ng may mas malalim na pag-unawa at kapayapaan. Hanggang sa muli, matulog ng mahimbing at salubungin ang bawat araw ng may bagong pag-unawa. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin, kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.